Pinaimbestigahan ng ilang mambabatas ang pananatili ng mga tropang Amerikano sa Mindanao. Ilan daw kasi sa kanila sumasama na umano sa combat operations o nakikipaglaban na bawal sa ating saligang batas. Nakatutok si JP Soriano. Isang helicopter mula sa U.S. Special Forces ang sumaklolo kay Marine Corporal Angelo Abeto at sa iba pang sundalo ng masugatan ng mga ito sa isang engkwentro sa Tipo-Tipo, Basilan nitong Agosto. Ilang Seahawk helicopter naman ang tumulong sa relief operation sa Iloilo matapos bayuhin ng Bagyong Frank. Tumulong din ang mga kano sa pag-analyze ng ilang mga bombang sumabog sa Mindanao. At nitong nakaraang linggo, ang oceanographic vessel ng U.S. Navy ang tumulong at nakahanap sa bumagsak na C-130 sa Davao Gulf. Sa kabila nito, nais ng ilang mambabatas na paimbestigahan ng U.S. Forces sa Mindanao. May ulat daw kasi natanggap na bukod sa ilang pagtulong ng mga sundalong Amerikano, ilan daw dito sumasama na sa mga combat operations, bagay na ipinagbabawal sa saligang batas. Para lang makita natin kung talagang may violation ba ng BFA at may violation ba sa MDP na pinirma natin with the Americans. Kaninang umaga, naaktuhan ng GMA News sa mga padating na sundalong Amerikanong ito sa Cotabato. Ayon sa Presidential Commission on the Visiting Forces Agreement, nasa 400 hanggang 500 US troops ang nasa bansa ngayon. Kung nagtatagal man daw ang mga Amerikano sa bansa, ito raw ay dahil hindi pa tapos sa mga nakalistang aktibidad ng militar at US troops na itinakda ng BSA. Di rin daw sumasama sa mga combat operations ang mga kano. Ini-schedule nila yung exercises kung kailan yung mga barko nila at eroplano available for an exercise with Philippines. That's why it's scattered year-round. Hindi sila pwede makilahok sa operations sa Abu Sayyaf o kung kanino man. Ganito rin ang pahayag ng US Embassy. Wala raw silang nilalabag na batas sa Pilipinas. Wala raw silang balak magtayo ng base militar. Tiyutupad lang daw nila ang kasunduan sa ilalim ng Visiting Forces Agreement. Pero mapipilitan daw na makipaglaban ng mga sundalong Amerikano sakaling sila ang direktang atakihin ng mga rebeldeng grupo. They can fire, in self-defense. I would ask that those who have direct knowledge, especially among civilians and non-governmental organizations who have information on this to come forward. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.